bakit ka tinawag pinili upang danasin mo, ang maranasan mo ang kanyang dakilang pag-ibig bilang isang tagasunod, bilang isang mananampalataya. Ano man na magiging kalagayan mo, ang kahabagan ng Diyos ay hindi po mawawala. Lalo't na't kung ikaw ay nakikiisa, nakikibahagi sa kanyang pagkasakripisyo, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kabutihan. Okay? Sabi nito, sapagkat inaya ng Diyos na maalipin ang pagsuway ang lahat ng tao upang may padama niya sa kanila ang kanyang abag. Okay? Walang hanggang pag-ibig, awa ng Diyos, abot sa lahat ng tao ng kanyang nilalang, anuman ang kanilang lahi o estado sa buhay. Okay, tingnan din. Ito po, mga kapatid, pagiging masuwayin ng lahat ng tao, anuman ang lahi o katayuan, ay nagkasala. Ito inilarawan bilang nakakulong o inayang maging alipin ng suway. Tayo mismo, tayo hindi pa nakakaunawa, hindi pa nakakilala, tayo isang tao tulad ng nakakulong. Katulad ng mga Israel, nakakulong sa kanilang pagmamatahas, sa kanilang pagmasuwayin. Ang ginagawa po natin ang pagsuway, tayo po ay nakakulong. Parang alipin ng kasamaan. Alipin ng ating pagkamakasarili. Hindi tayo makamove on, kapatid. Pagpapakita ng habag, walang taong karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Kaya't ang kaligtasan, ibinigay niya lamang sa pamagitan ng kanyang dakilang awa, dakilang abag. Ito po, kawalan ng pagmamataas dahil sakop ng kasalanan ng lahat. Walang sino man ang pwedeng magmalaki. Mas mabuti siya sa iba sa harap ng Diyos. Ang walang hanggang awa sa gitna ng kasalanan, ang pagtrato, awa ng Diyos sa atin ng higit sa narapat nating parusa. So ano po? Walang katapusang abag. Ayon sa mga panagoy ng chapter 3, verse 22, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay hindi nagtatapos at bago tuwing umaga. So, ibig sabihin, kapatid, sa tuwing umaga, new early in the morning, hindi nagbabago ang kanyang kaabagan. Patuloy nating maranasan. Katarungan at pag-ibig nagtagpo, katarungan at awa sa pamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo sa krus. Buod ng soberanya, sapagkat inaya ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang abag. Sa punto ng reform, ang Diyos ang soberano sa pagpapahintulot ng pagsuway upang ipakita na ang kaligtasan ay mula lamang sa kanyang abang. Soli Deo Gloria. Glory to God. Sa 9:16, kaya nga ito hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao, kung hindi sa awa ng Diyos. Ano po ang mensahe? Ang soberanya, ang desisyon ng Diyos ay nagmumula sa kanyang puspos at walang katapusang awa. Ibagsak ang palagay sa sarili, ang kaligtasan ay hindi gawa ng tao, kung hindi kaloob ng Diyos. Purihin ang karunungan ng Diyos, pagkilala sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Ano po ang tugon ng puso? Pagsamba, pagpapasalamat, at tisok at akalang awa sa pamagitan ni Kristo Jesus. Okay? Pagpapakumbaba, pagsunod, pagtitiwala, pagbabahagi ng awa. So, tayo po mga kapatid, ating pong ipamuhay, ito pong mga katangian bilang tugon sa panawagan sa pagpili ng Diyos, ang ating pagpapakumbaba sa harapan ng ating kapwa. Kababaang loob kung paano ang ginawa ng Jesus, isang katangian na hindi maipapakita ng mundo, kabaliktaran, ang ginagawa ng tao, ang pagmamataas, kundi pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba, ito yung pagpaparaya, pagbibigay, pagpapasakop ang kanyang sarili sa mga matataas. Bilang isang kabataan, pagpasakop, sumunod sa mga nakakatanda. Pagsunod sa pagtitiwala sa kanyang wagas na pag-ibig, pagbabahagi ng awa. Ibahagi natin yung naranasan nating kahabagan
sa ating kapwa. Kung ang Diyos nahabag sa atin, gayon din, ipakita natin, ibahagi natin yung tunay kahabagan na ating naranasan sa mundong ito. Ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang buhay na ipinagkatiwala sa atin.